Magandang araw po mga kapanalig. Welcome po muli sa ating sama-samang pagninilay dito sa ating Lectio Divina. Ako po si Sister Banji. Ako naman po si Sister Lou. Kumusta na po kayo? Sana po ay okay lang kayo at patuloy na nanalig sa Diyos sa kabila ng mga bagyo at pagsubok sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Nasa ikalimang po episode na po tayo dito sa ating Lectio Divina. At alam nyo ba, September na. Malapit ng birthday ni Mama Mary. Mga kapanalig, sana po may pagdiwang natin ang birthday ni Mama Mary sa September 8. Oo nga naman. Ano ba ang pwede nating gifts to Mama Mary? Siguro, maganda yung pagnilayan natin ang kanyang virtues. At syempre, importante to imitate them, di ba? Opo, napakahalagang pagnilayan ang buhay ng ating mahal na ina. Nakaka-inspire talaga ito sa atin bilang mga Kristiyano. By the way, Sister Lou, nabanggit mong mga gifts. Kasi alam mo, bare month na tayo ngayon at marami nang naghahanda ng gifts para sa Pasko. Syempre, ilang buwan na lang. Pasko na. At ang karamihan sa atin, naghahanda at nagpaplano na ng family reunion. Dahil ang Pasko sa Pilipinas ay laging pinaghahandaan, lalo na ng mga OFWs. Alam mo, Sister Lou, may isa akong wish na lahat ng Pasko na mga pamilya ay magkatipon sa pagninilay ng tunay na kahulugan ng Pasko. Yes, wish ko rin yan. At nasisiguro ko, yan din ang hinahangad ng ating mga kaleksyon. Di po ba? Okay po, simulan na natin ang ating pagninilay sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin upang makapagnilay kami muli sa iyong mga salita. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, buksan mo po ang aming isip at diwa sa nais mong ipabatid sa amin sa pagkakataong ito. Gabayan mo po at bigyang liwanag ang mga pinuno ng aming simbahan at ng aming bayan. Ang mga nagtatanggol sa katotohanan at justisya at kapayapaan at ang lahat ng naghahandog ng kanilang buhay para sa kapwa at para sa bayan. Buksan mo po ang aming pandinig sa pangangailangan ng aming mga kapatid na nagdurusa ng mga may sakit at naliligaw ng landas. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sister Banji, naranasan mo na bang magkasakit? Oo naman, sa edad kong ito, marami na akong nararamdamang sakit sa kamay at kung minsan ay sa ulo. Yun bang, nakakalimot na ako. Ako rin, marami na rin akong nararamdaman. Pero di naman serious. Sa awa ng Diyos. Sa iyong karanasan, Sister Banji, ano ang pinaka-challenging mong sakit? Para sa iyo at sa feeling mo, para bang mahirap dalhin ang karamdamang ito? Ay, naku, Sister Lou, kung wala lang si Jesus sa aking buhay, parang gusto ko nang bumigay. Dahil, alam mo ba, kung minsan, hindi ako makarinig. Feeling ko, out of place ako minsan. Di ba masakit? Totoo yan. Minsan naranasan ko rin yan. Lalo na kung mahina ang internet. Di ko marinig ang aming professor sa aming online class. Naku, grabe talaga. Worried ako. Takot akong di makapasa sa exam. Alam mo ba, yan mismo ang ating pagninilayan ngayon, ang pagpapagaling na Jesus sa isang pipi at dingi. Mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 7, verses 31 to 37. Wow, good news yan. Mga kapanalig, sama-sama po nating pagnilayan ngayon ang Ebanghelyo.
Mula sa lupain ng Tiro, nagdaan si Jesus sa Sidon patungo sa dagat ng Galilea sa gitna ng lupain ng Decapolis. At dinala sa kanya ang isang pipi at bingi at ipinamanhik sa kanya na ipatong ang kanyang kamay sa tao. Inilayo ito ni Jesus sa karamihan. Ipinasok ang kanyang daliri sa mga tenga at sa kanilagyan ng laway ang dila. Pagkatapos, tumingala siya sa langit, nagbuntong hininga at nagsabi, Ephata, na ang ibig sabihin ay mabuksan. Ang mga tenga ng tao ay biglang buksan. Nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalita. Ipinabili ni Jesus na huwag nilang ipamalita ang nangyari. Ngunit habang sila'y pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinahahayag. Dahil sa pagkamangha ay sinabi ng mga tao, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng bagay. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinagsasalita ang mga pipi. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Alam mo, Sister Banji, na-inspire talaga ako samantalang pinagninilayan ko ang Ebanghelyo. Dahil napansin ko, sa pagpapagaling ni Jesus sa taong bingi at pipi, ay sinabi niya, Ephata, na ang ibig sabihin ay mabuksan. Bakit kaya niya ginamit ang salitang Ephata? Aramaic word yun, di ba? Bakit nga ba ginamit ni Jesus ang salitang Ephata? Alam niyo po, ayon sa isang biblical scholar, ang manunulat ay gumagamit ng Aramaic language upang bigyan diin ang personal na pakikipag-ugnay ni Jesus sa taong may karamdaman. Talaga namang nais ni Jesus na makaniig ang taong nagdurusa. Biro mo, dalawa ang kanyang sakit, pipi na, bingi pa. Di ba napakabigat yun? Naitarong ko rin sa aking sarili. Bakit inilayo ni Jesus ang taong ito? Totoo yan. May isa pang ginawa si Jesus. Nabanggit sa Ebanghelyo, hinawakan niya ang bingi. Personal ang ginawang pagpapagaling ni Jesus sa tao. Ipinasok niya ang kanyang daliri sa mga tenga at nilagyan niya ng laway ang dila nito. Yes, nakakaantig talaga ng puso ang ginawa ni Jesus. Mga kapanalig, si Jesus ay patuloy na nagbubukas ng ating mga tenga at patuloy na nagbibigay sa atin ng kapangyarihang makapagsalita. Hinipo niya ang ating dila upang maipahayag ang katotohanan. Napakagandang paliwanag yan, di po ba mga kapanalig? Dahil kung minsan, nabibingi tayo sa tinig ng Diyos dahil sa karamihan ng ating pinagkabalahan. Nararanasan niyo po ba ito? Opo, alam nyo, ako mismo naranasan ko rin yan. At sa palagay ko, kung minsan dahil distracted tayo, di natin marinig ang mensahe ng Panginoon. Maaring totoo naman na may physical na diferensya ang ating mga tenga at ang ating dila. Ngunit, mas mahirap siguro kung ang ating sakit na pagkabingi at pagkapipi ay maging spiritual, di po ba? Oo nga naman. Kasi, pwede na kahit ang isang tao ay pipi, pero ipinapahayag niya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At pwede rin ang isang tao ay maging physical na bingi, ngunit naririnig niya ang tinig ng Diyos at ang mga pangangailangan ng kapwa. Subalit kalimitan, ay di natin napapansin ang ating pagkabingi dahil may mga humahadlang sa ating pakikinig sa mensahe ng ating Panginoon. Correct ka dyan, Sister Lo. Dahil kung minsan ang ating pagkamakasarili at pagkatakot ang nagiging dahilan ng ating pagkabingi sa tawag ng Panginoon. At sa palagay ko, ito rin ang hadlang kung bakit nagiging pipi tayo sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya din natin marinig ang kanyang tinig na dapat nating isabuhay at ipahayag. Kaya ang mahalaga, iwasan natin ang paggawa ng kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at sa kapwa kung tayo ay nagkamali. Ideal talaga yan, Mr. Lo, di ba? Pero mahirap gawin, no? Pero alam niyo ba, tayong lahat ay puspos ng grasya ng sakramento ng binyag.
tinanggap natin ang tanda ng Santa Cruz na iginawad sa ating mga tenga at sa ating bibig ng pare na nagbinyag sa atin at ipinahayag niya, Ephphatha, nang ibig sabihin, mabuksan. Ganyan kahalaga ang sakramento ng binyag. Araw-araw, hinihipo tayo ng Panginoon ang ating mga tenga at mga bibig upang mapakinggan natin ang tinig ng Panginoon, maisabuhay ang kanyang mensahe at maipahayag ito sa lahat. Good news, di ba? Totoo po. Mabuting balita yan. Sana po sa tulong ng Espiritu Santo, maging bukas ang ating mga tenga sa tinig ng Panginoon at magkaroon sana tayo ng dila na nagpapahayag ng katotohanan saan man at kailanman. Oo nga. Ngayon po ay ipagpatuloy natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina Sister Maria Aurora Cosmiano, one of our elderly sisters, at Postulan Cheryl Maganda from Tacloban City. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aming puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Mula sa lupain ng Tero, nagdaan siya sa Sidon, patungo sa dagat ng Galilea, sa gitna ng lupain ng Decapolis. At dinala sa kanya ang isang pipi at bingi at ipinamanhik sa kanya na ipatong ang kanyang kamay sa tao. Inilayo ito ni Jesus sa karamihan. Ipinasok ang kanyang daliri sa mga tainga at saka nilagyan ng laway ang dila. Pagkatapos, tumingala siya sa langit. Nagbuntong hininga at nagsabi, Ephphatha, na ang ibig sabihin ay mabuksan. Ang mga tainga ng tao ay biglang nabuksan, nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalita. Ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang ipamalita ang nangyari. Ngunit habang sila'y pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinahayag. Dahil sa pagkamangha ay sinabi ng mga tao, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng bagay. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Puri ka, Panginoon sa Kristo. Panalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aming landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Amen. Ipinamanhik sa kanya na ipatong ang kanyang kamay sa tao. Noong huling linggo po ng Hulyo, Sister, ako po ay biglang nilagnat po. Sumama po yung aking pakiramdam. Kaya pinayuhan po ako nila Sister na magpahinga po muna. Nung nakapagpahinga na po ako, akala ko po okay na po ako. Kaya nagsimba po ako kinabukasan. Hindi pa po natatapos yung misa pero sumama naman po yung pakiramdam ko.
Kaya pinayuhan po nila ako na magstay na po muna sa infirmary. Then, akala ko po, pagdating ng hapon, makakabalik na po ako sa pre-novitiate. Pero, pinayuhan po ulit ako na magstay muna doon sa infirmary po habang nagpapagaling at nagpapahinga. Habang nandoon po ako, patuloy po akong nagdarasal sa Panginoon na pagalingin na po ako. Ngunit, patuloy po bumaba at tumaas yung aking lagnat, pabalik-balik po. Kaya nagdasal pa rin po ako na pagalingin niya na po ako. Then, na-realize ko po na ito na po siguro yung pahinga na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi minsan po sinasabi ko po sa Kanya na namimiss ko na pong gumising po, ay na hindi po gumising ng maaga po. Tapos sabi ko, ito na siguro yung pahingan yung binigay sa akin ng Panginoon. Tapos, dahil po doon, nagpasalamat po ako sa Kanya kasi binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapagpahinga po ng ilang araw. And then, dahil din po doon, ako po ay nanalangin din, hindi lamang po para sa akin, kundi para na rin po sa mga may sakit po at sa mga nag-aalaga po sa kanila. At sa Ebanghelyo pong ito, ako po ay inaanyayahan rin ng Panginoon na patuloy po na magdasal po sa mga may sakit po at mga nag-aalaga po sa kanila. Sa akin naman, yung mission natin na bahay-bahay magbisita, yan ang gusto-gusto ko. Dahil ang mga mahirap sa baryo, hindi walang television, wala silang madidinig. So, yan bisita ko sa mga bahay-bahay. Nakabisita ko sa kapamilya na ang lahat ng legionary sa'yo na yan lang na pamilya na ayaw sila papasukin. Nung pumasok na ko doon, sabi ko, alas 4 yun, sabi ko sa kanya na, pwede ba makausap si Lola? Sagot ng anak, hindi po, sister, dahilan tulog pa. Umalis ako, tuloy ang mission. Pagdating ng 5 o'clock, sabi ko sa kasamahan, dito ka muna at namili pa man si Mrs. na gusto niya kasi ngayon akong puntahan. Pagbaba ko, diretso ko doon sa kwarto ng matanda. Bilis-bilis yung anak niya ayos ng bed. Sabi ko sa niya, hindi po ang kwarto niyang binisita ko. Si Lola. Nahinto siya, no? At tapos, tumingin ako sa wall, mayroong cross. Sabi ko, Lola, kilala mo yung nakabitin sa cross? Hindi po, Madre. Si Jesus yan, anak ng Diyos, nagiging tao para magligtas sa atin. So, gusto mong sasama sa kanya? Opo. Gusto ko mag-istorya sa hari. Kasi yaman ang magturo sa atin ko. Paano magpunta sa langit? Gusto mo? Opo. Umalis ako. Sinabihan ko yung pare, Father, bisitahin mo na yung matanda diyan. Sinamahan ko. At baka hindi papasukin. Yung pumasok na ako, sabi ko, Padre, upo muna. Pinunta ako sa kwarto. Sabi ng anak niya, antay-antay muna, sister, kahit inayos pa si mama. Okay. Balik ako pag-upo. Sabi ko, Father, antay-antay muna, sandali, kaya inayos pa yung mama niya. After 5 minutes, bumalik ako sa kwarto. Nakita ko si Lola, prepared na siya. Sabi ng Lola, Madre, natatakot ako. Huwag ka matakot. Magpinto lang kahit ano. Ang pari, mag-bendisyon lang sa iyo. Kaya siya man ang magturo sa iyo pag magpupunta kasama kay Jesus. O, mag-ampo man ako para nimo. No. Bumalik ako, sabi ko, Father, okay na. Doon na si Father. Paglabas si Father, pumasok ako ulit. Ako ang mata ng matanda is sparkling. Makita mo talaga yung peace of mind niya. Sabi ko, really, God cannot be outdone in generosity. Dahil niyang matanda ang trabaho niya. Kaya sabi ko, magsimba ka. Hindi man daw siya magsimba. Pakainin lahat tao na taga-baryo. Taon-taon, sabi ko. Ay, sinabi ko sa sarili ko, God cannot be outdone in generosity. Sa magawa lang, kahit kaunting magagawa para sa ibang tao. Ako, charity.
hindi siya kukunin, hindi siya makikita ng parin. Natanggap ng blessing niya. Yan ang aking panilay-nilay sa sarili ko na paano kahalaga ang ating mission. Yung pagbisita bahay-bahay, nakita mo ang sitwasyon ng pamilya. O, sa lamdag ng Espiritu Santo, so respect, God will inspire you kung anong gagawin mo sa matanda. Kaya hindi ako pinapasok, umalis ako, alas 5, balik ko, pasok ko sa kwarto, no? Yan ako sabi ko, God really inspired you to what to do to help other people. After 1 week, kinuha siya ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, salamat na lang, Lord, sa inyong tayong kamaluluyon sa mga taong binungat. Maraming salamat sa inyong inspiring sharing, Sister Aurora and Postulant Cheryl. Nawa patuloy na hilumin ng ating Panginoong Hesus ang ating mga pandinig at ang ating pananalita upang maulinigan natin ang kanyang panawagan at maisabuhay at maipahayag ang kanyang pagmamahal para sa ating lahat. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Alaala namin kayo lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming mission sa Bible Ministry. Pagpalain na ba kayo ng ating Panginoon? At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank account. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Alalahanin natin ang mga nagdurusa, ang mga biktima ng kalamidad at digmaan, ang mga may sakit at ang lahat ng gumagawa ng kabutihan, ang mga pinuno ng simbahan at ng ating pamahalaan. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay sa araw na ito ng aming pagninilay at sa iyong panawagan na maging sensitibo kami sa iyong tinig at mensahe na ipahayag ang iyong mga salita. Maging bukas nawa ang aming mga pandinig sa aming mga kapatid na higit na nangangailangan. At sa tulong ng iyong grasya, maipahayag nawa namin ang iyong magandang loob at ang iyong mapaghimalang pagpapagaling, lalo na sa mga may sakit at nagdurusa. Ipinauubaya namin sa iyo, O Ama, ang aming Santo Papa, ang mga pinuno ng simbahan at ng mga bansa, ang mga may sakit, mga biktima ng mga digmaan at mga kalamidad, at ang intensyon ng aming mga taga-subaybay. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, tulungan mo po kaming maisabuhay at maipahayag ang iyong pag-ibig at ang iyong mapaghimalang pagpapagaling. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong Anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of October at 6 p.m. here in this FB page and YouTube channel.